Raj, Shasha, Celeste. Alright, so let's have our top 3. Kung may kapitbahay ako na may sakit, ang tanging maitutulong ko lang ay konting halaga na kaya ko. Dahil para sa akin, bilang isang single mom, mahirap po. Mahirap. Kasi ang maging single mom ay ikaw ang nanay at tatay. Kaya kung ano lang ang kakayanan ko itulong, yun lang po ang kaya kong ibigay. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat. Thank you so much, candidate number 7. So now let's have our next candidate, candidate number 2. So please speak your question. Mommy, again, I will just read the question twice, but you cannot repeat the answer. Okay, isang beses ka lang sasagot, hindi mo pwede ulitin. Okay, so here's your question. Ano ang maipapayo mo sa bata na sobrang miss na ang kanyang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa? At bakit? Sakto. Siya po ba yun? Oo, siya nga. Oo. Okay, ano ang maipapayo mo sa bata na sobrang miss na ang kanyang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa? At bakit? Thank you for that wonderful question. Very relatable mo sa akin yung question. As a former OFW, masasabi ko sa isang bata na sobrang miss na ang kanyang magulang is pahalugahan at i-treasure niya lahat ng sacrifices ng kanyang magulang. Kaya tatrabaho abroad. Dahil hindi niya alam kung anong hirap at kung minsan ay hindi kumakain para lang maibigay lahat ng pangangailangan at maibigay, mabigyan siya ng maayos na pamumuhay at makatulong din sa kanyang pamilya. And I thank you. Alright, so thank you so much, candidate number 2. Ayan. Maraming salamat po. Okay, so now again, I would like to remind everyone to please still be quiet. Okay, so it might be add their tension. Kaya po, bigyan po muna natin sila ng pagkakataon para makapagsalita. So now let's have our next candidate, our last finalist. So let's have your question. Again, Nami, I will just read it twice for you. So this is the question. Sa iyong palagay, inirapan ako. Okay, sa iyong palagay, ano ang dapat na gawing solusyon upang maiwasan ang pagdami ng mga batang dumaranas ng anxiety o depression? Inuulit, sa iyong palagay, ano ang dapat na gawing solusyon upang maiwasan ang pagdami ng mga batang dumaranas ng anxiety o depression? Ang aking pong maipapayo sa mga batang nagkakaroon ng anxiety, depression, dapat po gabayan sila ng magulang nila at huwag silang pababayaan kasi hindi nila alam kung anong hirap na nararamdaman ng mga anak nila. Natitressure sila sa pag-aaral, natitressure sila sa lahat. Kaya dapat, gabayan natin ang ating mga anak para hindi sila makaisip kung ano bang mga bagay ang kanilang mga nagawin. Mag-stress sila, napakahirap. Akala ng magulang, napakadali lang lahat. Assignment, lahat ng bagay, hindi ko na naiintindihan. Akala lang ginagano'ng kadali. Dapat lagi lang tayo nandito sa baligid nila, nakagabay sa kanila para maramdaman nila kung ano nararamdaman ng mga anak natin. Hayuhan natin sila ng maayos, gabayan, hanggang sa kanilang pagtatapos. Maraming pong salamat. Alright, there we go. Thank you so much. Oh, hindi ko naman po galit, mami. Okay. Ayan, okay. So, congratulations kayo pala to our lovely candidates, to our finalists. Palakpakan naman dyan. Alright, actually po, lahat po kayo deserve na maputungan ng corona. But in a competition, ganun po talaga. May nagwawagi at may, so nag-iwan ng inspirasyon. So maraming salamat po. Palakpakan once again to our finalists. Alright, so now while we are waiting for our scores or for the result of our
competition tonight ng Gandang Nanay ng Olaes 2025. Higang malalim! Okay, so candidate number 7, isang pagbati para sa lahat bago po tayo mag-proceed with our awarding. Una-una po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga hurado, magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa lahat. Unang-una sa pagboto niyo po, start pa po noong nakarang araw. Kasi kayo po ang dahilan kung ba't ako ang nanalo. Pangalawa po, maraming salamat po sa pamilya ko. Sa supportive kong kapatid, thank you so much. Sa mga pinsan ko, sa tita ko na nandyan, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat.